In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Shalom, Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig ngayon at nanonood, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayon tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa, ang ngalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Sinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya ay pinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangalin ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangan magpata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa isinulat ng mga propeta, malapit na sila sa nayong kanilang patutungahan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad, ngunit siya'y pinakapigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na, kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, kinuha niya ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit, siya'y biglang nawala. At nawika nila, kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon din tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na
usap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan. At kung paano nila siyang nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa sa mga gawa, ang ebanghelyo ng mga alagad sa daan patungong Imaus ay isang paanyaya sa atin na kilalanin si Jesus sa ating paglalakbay. Lalo na sa gitna ng kalungkutan, pag-aalinlangan at kawalan ng pag-asa. Minsan, gaya ng mga alagad, hindi agad natin nakikilala ang presensya ni Kristo. Lalo na sa gitna ng ating mga pagsubok. Ngunit sa bawat pagbukas ng kasulatan at sa paghahati ng tinapay sa banal na mesa, ibinubunyag niya ang kanyang sarili. Ngayong Pasko ng muling pagkabuhay, tinatawagan tayong muling mag-alab ang ating puso tulad ng nadama ng mga alagad sa pamamagitan ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Sa unang pagbasa sa mga gawa, sa pagpagaling ni San Pedro sa lumpo sa templo, ipinapalala sa atin na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa pangalan ni Jesucristo. Hindi pera o material na bagay ang pinakamahalaga, kundi ang kaloob ng kaligtasan at bagong buhay na hatid ng muling nabuhay na Panginoon. Mga halimbawa ng pagbabago ngayong panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. Pag-asa sa gitna ng pagsubok. Maraming gumaling sa sakit at nagkaroon ng bagong pananaw sa kahalagahan ng pananampalataya sa gitna ng pandemya o mga personal na krisis. Pagkakaisa ng simbahan. Mas aktibo ang mga online na misa, pagdarasal ng rosaryo, mga outreach program, at pagtulong sa mahihirap. Ang pagsisisi at pagpapalik loob. Marami ang bumalik sa sakramento ng kumpisal at pagsunod sa utos ng Diyos. Paano natin ituwid ang ating mga pagkakamali? Ang pagpapalalim sa pananampalataya. Magdasal ng araw-araw, lalo ng banal na rosaryo at pagninilay sa salita ng Diyos. Ang aktibong paglahok sa buhay ng simbahan. Sumali sa mga gawain ng parokya, maglingkod sa kapwa, maging saksi ng muling pagkabuhay ni Kristo. Pag-amin sa sariling kahinaan, magpakumbaba, humingi ng tawad at magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng regular na pagkukumpisal. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Biblia, sa San Lucas, chapter 24, Catechism of the Catholic Church, section 1346 to 1355. Paliwanag sa Eucharistia at paghati ng tinapay.
Catechism of the Catholic Church, 1422 to 1498. Sakramento ng kumpisal bilang paraan ng pagbabalik loob. Dokumento ng simbahan, Evangelii Gaudium ni Pope Francis, panawagan sa mga Kristiyano na maging misyonero ng kagalakan ng Ebanghelyo. Sacrosanctum Concilium, kahalagahan ng liturhiya sa buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ikaw ang dakilang manggagamot. Hinihiling namin ang iyong mahabaging paglinggap kay Obispo si Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, at Padre Nathaniel Cañares. Pagalingin mo sila sa kanilang karamdaman at pagpalain ang lahat ng may karamdaman sa aming komunidad. Palakasin mo ang aming pananampalataya na ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Amen. Manalangin tayo para sa kaluluwa ni Pope Francis at lahat ng mga yumao. Panginoon, sa iyong walang hanggang awa, kalingain mo ang kaluluwa ni Pope Francis at ang lahat ng aming mga pumanaw na kapatid. Patawarin mo ang kanilang mga pagkukulang. Tanggapin mo sila sa iyong kaharian at ipagkaloob sa kanilang liwanag at kapayapaang walang hanggan. Amen. Panalangin para sa buong sangkatauhan. Diyos ng buhay, hilumin mo ang mundo mula sa lahat ng sakit, pisikal, emosyonal, at espiritual. Turuan mo kaming magmahal, umasa at manalig sa iyo, lalo na sa panahon ng kahirapan. Ipagkaloob mo sa amin ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa pagkilala sa iyong anak na si Jesus. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na pinapayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In the name of Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!